Noong taong 1976, sa isang liblib na baryo sa Negros Oriental na tinatawag na Sitio Mabunglay, payapa ang pamumuhay ng mga tao roon. Karamihan sa mga naninirahan ay mga magsasaka at ang kabuhayan nila ay umaasa sa ani ng palay, mais at saging. Sa lugar na yon, nakatira ang mag-asawang sina Mang Kiko at Nora. Matagal na silang kasal, higit 15 taon, ngunit hindi sila pinagkalooban ng anak. Kilala si Mang Kiko bilang masipag at matulungin sa kapwa. Madalas siyang tinatawagan ng mga kapitbahay kapag may kailangang tulong sa bukid. Samantalang si Nora naman ay isang mahinahon at mabait na babae. Siya ang laging nag-aalaga sa mga hayop nilang baboy, manok at kambing. Kahit walang anak, buo at masaya pa rin ang pagsasama nilang mag-asawa. Isang hapon ng tag-ulan, habang nag-aayos si Nora ng mga damit sa sampayan, napansin niya ang 2 taong naglalakad sa madulas na daan papalapit sa kanilang bahay. Basang-basa ang mga ito sa ulan. Isang babae at isang binatilyo. Ang babae ay nasa mga edad 35. Medyo maputla at may malamlam ang mga mata. Ang binatilyo naman ay matipuno, maayos ang tintig at halatang sanay sa gawaing bukid. Lumapit si Nora at tinawag si Mang Kiko na noon ay nag-aayos ng araro sa may kamalig. "Kiko, may mga tao sa labas. Parang galing pa sa malayo, basang-basa." Agad namang lumapit si Mang Kiko at inabutan ng malaking banig ang dalawa. "Tuloy po kayo. Malakas pa ang ulan. Dito muna kayo magpatila." Nagpasalamat ang babae. "Maraming salamat po. Ako nga po pala si Jocelyn at ito ang aking anak si Dondon. Napadpad lang kami dito. Galing kami sa kabilang bayan. Naghahanap po kasi kami ng mapagpapahingahan." "Aba, tama-tama. Malayo pa ang bayan mula rito. Dito muna kayo. May kubo kami sa likod. Pwede kayo magpansamantalang tumuli doon." Napangiti si Nora. "Magluluto muna ako ng mainit na sabaw para sa inyo. Basang-basa kayo, oh." Lumipas ang magdamag at habang kumakain ng hapunan, napag-usapan nila ang dahilan ng pagdating ng mag-ina. Ayon kay Aling Jocelyn, galing sila sa bayan ng Mabinay. Nais daw nilang magsimula ng bagong buhay matapos ang sunod-sunod na kamalasan. "Nasunog po kasi ang bahay namin sa Mabinay. Wala kaming naisalba kundi ang mga damit at katawan namin." "Kawawa naman. Pero mabuti na lang at ligtas kayo. Dito muna kayo hanggat gusto ninyo. Walang problema." Mula noon, tumira si Aling Jocelyn at Dondon sa kubong nasa likod ng bahay ni Mang Kiko. Tumutulong si Dondon sa mga gawain sa bukid. Madalas silang magkasama ni Mang Kiko sa pagtatanim at pag-aararo. Si Nora naman ay madalas kasama si Aling Jocelyn sa paghahanda ng pagkain. Lumipas ang ilang linggo, napansin ng mag-asawa na tila kakaiba ang kilos ni Aling Jocelyn tuwing gabi. Madalas siyang lumalabas ng kubo bandang hating gabi. Akala ni Nora ay umiihi lang ito sa labas. Ngunit isang gabi, nagising siya dahil sa malakas na kaluskos sa may likuran ng bahay. Tahimik siyang tumayo, dala ang lampara. Sa liwanag nito, nakita niya si Aling Jocelyn sa may bakuran. Nakatalikod ito at tila may sisidlan sa kamay. Ang liwanag ng buwan ay sapat para makita niya parang may kinakain ito. Hilaw na karne. Nanlaki ang mga mata ni Nora. Hindi makagalaw. Ngunit nang maramdaman ni Aling Jocelyn na may tao, bigla itong humarap. At sa sandaling yon, nakita ni Nora ang mga mata nitong nagliliwanag sa pula at mga ngipin na matutulis na parang sa hayop. Napaatras si Nora at muntik nang mapasigaw. Ngunit agad siyang tinakpan ni Aling Jocelyn ng kamay. "Nora, huwag ka maingay. Hindi mo naiintindihan." Nanginginig na tanong ni Nora. Ano ka ba, Jocelyn?" Ngumiti ito ngunit malamig ang ngiting iyon. "Hindi mo kailangang matakot. Hindi ako masamang nilalang. Basta huwag mo lang akong ipagsabi."
Tumakbo si Nora papasok sa bahay at sinara ang pinto. Nang marinig ni Mang Kiko ang ingay, agad siyang bumangon. Anong nangyari? Si Jocelyn, Kiko, may nakita ako. Hindi siya tao. Hindi agad naniwala si Mang Kiko. Kinaumagahan, tahimik niyang minasdan si Aling Jocelyn. Parang walang kakaiba. Maayos ang kilos at normal na nakikipag-usap. Ngunit sa loob niya, nagduda na siya. Makalipas ang ilang araw, may mga alagang manok sa baryo na nawawala. Una, tigi isa lang. Pero nang maglaon, halos kalahati ng manukan ni Mang Tasyo, kapitbahay nila, ay nawala. May mga bakas ng dugo sa lupa, ngunit walang laman ang mga katawan ng manok. Isang gabi, napagpasyahan ni Mang Kiko na magbantay. Dala niya ang kanyang gulok at lampara. Tahimik siyang nagkubli sa likod ng kamalig. 12:00 ng gabi nang marinig niya ang mahinang yabag. Sa liwanag ng buwan, nakita niya si Dondon. Nakayuko ito at tila may hinuhukay sa tabi ng manukan. Ngunit ang mas ikinagulat nila, nang itinaas ni Dondon ang muka, namumula ang mga mata nito at nakangisi habang hawak ang isang buhay na manok na unti-unting kinakain habang buhay pa. Nanlaki ang mga mata ni Mang Kiko at hindi alam ang gagawin. Tumakbo siya pabalik ng bahay at ginising si Nora. Nora, tama ka. Hindi sila tao. Anong gagawin natin, Kiko? Dito pa sila nakatira sa likod natin. Hindi tayo pwedeng magingay. Kapag nalaman nilang alam natin, baka tayo ang isunod. Kinabukasan, nagkunwari ang mag-asawa na walang nangyari. Sa loob-loob ni Mang Kiko, nagpasya na siyang paalisin ang mag-ina. Jocelyn, mukhang maayos na ang panahon. Baka gusto niyong bumalik sa bayan. Baka hinahanap na kayo ng mga kamag-anak ninyo. Ngumiti si Aling Jocelyn ngunit may malamlam na titig. Wala na kaming kamag-anak, Kiko. Dito na lang kami. Magiging mabuting tulong kami sa inyo. Lalong kinabahan si Mang Kiko dahil doon. Kinagabihan, muli niyang narinig ang mga kaluskos sa labas. Ngunit sa pagkakataong yun, hindi lang isa, dalawa. Nang silipin niya mula sa bintana, nakita niyang magkasama sina Aling Jocelyn at Dondon. Pareho silang nakayuko sa lupa at sa gitna nila ay may isang bagay na parang bangkay ng aso. Kinakain nila iyon walang pag-aatubili. Parang gutom na hayop na matagal nang hindi nakakatikim ng laman. Sa liwanag ng buwan, kitang-kita ni Mang Kiko ang mga ngipin nila matutulis at dila nilang mahaba. Ang tunog ng pagnguya ay nakakapangilabot. May kasamang paghinga na malalim at mabigat. Hindi makapaniwala si Mang Kiko sa nakikita. Ang mag-inang kanyang tinulungan at pinatuloy, sila pala ang mga nilalang na kumakain ng hilaw na laman sa gabi. Dahan-dahan siyang umatras mula sa bintana at tinakpan ng tela ang ilaw ng lampara. Pagbalik niya sa higaan, nakita niya si Nora na gising pa rin at nanginginig. Kiko, nakita mo na rin? Tumango siya. Oo, nakita ko ang lahat. Hindi na tayo ligtas dito. Kailangan makaalis sila dito bago may masamang mangyari. Halos mautal na sabi niya. Oo. Paano kung magalit sila kapag pinaalis natin? Kailangan natin mag-ingat. Hindi tayo pwedeng magpakita ng takot. Kinabukasan, maagang nagluto si Nora ng almusal. Nagkunwari siyang walang alama. Lumapit si Aling Jocelyn. Nakangiti ngunit bakas pa rin sa kanyang labi ang bahid ng dugo na hindi niya napunasan ng maayos. Magkakape ka ba, Jocelyn? Salamat, Nora. Ang sarap ng amoy ng kape mo, parang dugo. Natigilan si Nora, ngunit agad din siyang ngumiti ng pilit. Anong ibig mong sabihin? Parang malasa? Oo, ganun nga. Nang matapos ang agahan, lumabas si Mang Kiko at tinawag si Dondon na noon ay naglalagay ng pataba sa taniman. Dondon, may gusto sana akong sabihin. Baka gusto niyong magpahinga muna sa bayan.
Mag-ipon ng lakas. Alam ko mahirap dito sa bukid ah. Ngumiti si Dondon. Hindi po, Mang Kiko. Masaya po kami dito. Parang pamilya na rin namin ang turing namin sa inyo ni Aling Nora. Oo, pero mahirap kasi ang buhay dito eh. Baka mas maganda kung bumalik muna kayo sa bayan. Tumitig si Dondon sa kanya. Malamig ang mga mata. Ayaw ni nanay na umalis eh. At ayaw ko ring iwan kayo. Gusto kong tulungan kayo sa bukid. Hindi na umimik si Mang Kiko. Alam niyang hindi magiging madali ang pagpapaalis sa kanila. Kinagabihan, umulan ng malakas. Nagkubli sa ilalim ng bubong si Nora habang pinapatay ang apoy sa kalan. Bigla niyang narinig ang tinig ni Aling Jocelyn sa labas. Nora, lumabas ka sandali. May gusto akong ipakita. Hindi kumibo si Nora. Nagkunwari siyang inaayos ang gamit. Ngunit nang muli niyang marinig ang boses ni Jocelyn, mas malapit na ito at may halong kakaibang tono. Nora, halika na. Huwag ka nang matakot. Ngunit bago pa siya makagalaw, bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Aling Jocelyn, basang-basa ng ulan ngunit ang mukha ay kakaiba. Maputla, namumula ang mga mata at ang mga kuko ay mahaba na parang panghayop. Bakit ka lumalayo sa amin, Nora? Hindi ba tinutulungan mo kami? Akala ko mabait ka. Jocelyn, natatakot ako eh. Hindi ko alam kung ano ka. Ngumisi si Jocelyn. Ako ang nilalang na dapat mong katakutan pero mahal ko ang mabuting tao. Kaso minsan, nagugutom ako. Sumigaw si Nora at tumakbo palabas ng bahay. Narinig ni Mang Kiko ang sigaw at agad siyang sumugod, dala ang gulok. Nakita niya si Aling Jocelyn na nakatayo sa may pintuan at tila sa tabi nito ay si Dondon na may hawak na tila buto ng manok. Layuan mo ang asawa ko, Jocelyn. Ngumiti lang ito. Kiko, tinutulungan mo kami at dahil dyan, hindi ka namin gagalawin. Pero ang iba sa baryo, sila na lang. Mula noon nagsimulang maglaho ang mga alagang hayop ng iba pang taga-sityo. Unay mga baboy, sumunod ay mga kambing. Lahat ay patay, walang laman loob. Parang sinipsip pa ang dugo. Nabahala ang mga residente. Nagpatawag ng pagpulong ang kapitan ng barangay. Hindi ito gawa ng tao. Parang may mga halimaw sa paligid. Kiko, may napansin ka ba sa paligid mo? Napatingin si Mang Kiko kay Nora, saka tumugon na. Wala po akong nakita at wala po akong alam. Pero may mga bago pong nakatira sa likod namin, mag-ina. Mag-ina? Saan galing? Galing daw sa Mabinay. Kakausapin ko sila mamaya, sabi ng kapitana. Pagbalik ni Mang Kiko sa bahay, sinalubong siya ni Dondon. Narinig ko kanina sa pulong. Gusto niyo po ba kaming ipataboy, Mang Kiko? Hindi, Dondon. Nag-aalala lang kami dahil sa mga nagaganap. Mautal-utal na sabi ni Mang Kiko. Hindi mo dapat ipag-alala ang mga hayop. Mas dapat mo alalahanin ang sarili mo. Kinabahan si Mang Kiko. Nang gabing yun, hindi siya nakatulog. Inilagay niya ang gulok sa ilalim ng kanyang banig at itinabi ang rosaryo sa ulo ng kama. Si Nora naman, mahigpit na yumakap sa kanya. Takot na takot. Bandang 12:00 ng gabi, muling narinig nila ang mga yapak sa bubong. Mabibigat, parang may malaking hayop na gumagapang sa ibabaw. Sinilip ni Mang Kiko sa bintana at nakita niya ang isang nilalang na tumalon mula sa bubong patungo sa bakuran. Si Dondon, ngunit iba na ang anyo. May maitim na balat, mabalahibo ang braso at ang mukha ay parang pinaghalo ng tao at hayop. Tinakpan ni Mang Kiko ang bibig ni Nora. Huwag kang sisigaw, Nora. Ngunit nang marinig nila ang iyak ng baboy sa kulungan, alam nilang nanduroon na naman si Dondon. Nang sumilip sila, kitang-kita nilang sinisip-sip nito ang leeg ng hayop hanggang sa wala nang natira, kundi balat. Kinabukasan, napagpasyahan ni Mang Kiko na tumawag ng tulong sa baryo.
Pumunta siya sa bahay ng kapitan at isinalaysay ang lahat ng nakita. Kung totoo ang sinasabi mo, dapat tayong kumilos. Magdala tayo ng mga tao. Itataboy natin sila. Gabi ng ikatlong araw, dumating ang mga lalaki sa baryo dala ang mga sulo at bolo. Nilapitan nila ang kubo ni na Aling Jocelina. Jocelina, lumabas ka. Alam namin kung ano ka. Tahimik ang paligid ngunit biglang bumukas ang pinto at lumabas si Dondon. Nakangisi at sa harap ng mga tao nagbago ang anyo. Humaba ang mga kuko, tumalim ang ngipin at namula ang mga mata. Napasigaw ang isa sa mga lalaki, isa sa mga residente. Aswang! Ha! Aswang nga sila! Tumalon si Dondon at inataki ang isa sa kanila. Ngunit tinamaan siya ng bolo ni Mang Kiko sa balikat. Humiyaw ito at umatras, sabay tumalon papunta sa kakahuyan. Sumunod sa kanya si Aling Jocelyn ngunit bago tumakbo, lumingon muna kay Nora. Hindi ako maghihiganti sa inyo, pero tandaan mo Nora, minsan ang mabuting puso ay napapalitan ng gutom kapag walang pag-asa. Pagkatapos nun, nawala ang mag-ina. Ilang linggo ang lumipas, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit bawat gabi, tuwing may malakas na hangin, maririnig pa rin sa may kagubatan ang tila alulong ng dalawang nilalang. Isang babae at isang binata na parang nagbabantay sa lugar kung saan sila minsang tinulungan. Isang gabi, habang si Mang Kiko ay nagbabantay sa bukid, narinig niya ang tinig ni Dondon mula sa malayo. Salamat Mang Kiko, kung hindi dahil sa inyo matagal na sana kaming patay. Luminga-linga si Mang Kiko ngunit walang tao. Ang tinig ay unti-unting naglaho kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin. Simula noon, tuwing kabilugan ng buwan, hindi na lumalabas si Mang Kiko sa bahay. Sabi niya, mas mabuting huwag gambalain ang mga nilalang na minsan mong tinulungan kahit sila ay aswang. Sapagkat sa puso ng mga gutom, minsan ay may natitirang utang na loob. At sa sitio Mabunglay ng Negros Oriental, nananatiling lihim sa mga matatanda ang kwento ng mag-inang tinulungan ni Mang Kiko, ang pamilya ng aswang na inaruga ng magsasaka. (1964) Sa isang liblib na baryo sa Bunsod Oriental, Mindoro, naninirahan ang mag-asawang Mang Kokoy at Lisa. Matagal na silang nagsasama ngunit hindi pa rin sila binibigyan ng anak. Sa kabila nun, masaya pa rin silang dalawa at kontento sa simpleng pamumuhay. Araw-araw ay maagang gumigising si Mang Kokoy upang magbungkal ng lupa. Samantalang si Lisa naman ay abala sa pag-aasikaso ng bahay. Nagluluto, naglalaba at nag-aalaga ng kanilang mga alagang hayop. Tahimik at payapa ang kanilang buhay hanggang isang hapon, tag-ulan noon, may kumatok sa kanilang bahay. Nagulat si Lisa dahil bihirang may dumadaan sa ganoong oras, lalo na't umuulan. Agad niyang binuksan ang pinto at bumungad sa kanya ang isang babae na basang-basa kasama ang anak nitong binatilyo. Magandang hapon ho. Pasensya na ho kayo kung naistorbo namin kayo. Napadaan lang kami. Naligaw ho kami papunta sa kabilang baryo. Pwede po ba kaming makisilong muna? Sabi ng babae na halatang pagod at gutom. Ngumiti si Lisa bagamat nag-aalangan. Abay, oo naman ho. Hali kayo. Magpahinga muna kayo dito. Basang-basa na kayo. Pumasok ang mag-ina. Ang babae ay nagpakilalang Aling Belena. Ang binatilyo naman ay si Berto, 17 taong gulang. Matipuno ito. May mga matang matalim pero may kabaitang taglay sa pananalita. Maraming salamat ha, Lisa. Sabi ni Aling Belena habang pinapatuyo ang kanyang buhok. Matagal na kami naglalakbay. Naghahanap kami ng matitirhan. Wala na kaming babalikan. Bakit naman ho?
Tanong ni Lisa. Matagal na naming iniwan ang bayan namin. Maraming masamang nangyari doon. Wala na kaming pamilya, kundi kaming dalawa na lang ni Berto. Habang nagsasalita si Aling Belen, napansin ni Lisa ang malamig na titig ni Berto na parang may malalim na iniisip. Nang dumating si Mang Kukoy mula sa bukid, ipinakilala niya sa kanya ang mag-ina. Oh, sila pala. Kung gusto nyo, pwede muna kayo manatili dito. Hindi naman kami masyadong ginugulo dito sa baryo. Napangiti si Aling Belen. Salamat, Kokoy. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan. Wala yon. Ang mahalaga, ligtas kayo. Simula noon ay tumira muna ang mag-ina kina Mang Kukoy at Lisa. Sa unang mga linggo, tinagnormal lang ang lahat. Si Berto tumutulong sa bukid at kayang-kaya niyang magbuhat ng mabibigat na sako ng palay. Si Aling Belen naman ay maasikaso sa bahay. Madalas siyang magluto ng masarap na ulam at tumutulong kay Lisa sa pag-aalaga ng mga hayop. Ngunit paglipas ng mga araw, unti-unti nang may napapansin si Lisa na kakaiba. Tuwing gabi, bago sumapit ang hating gabi, madalas niyang marinig si Berto na bumabangon at lumalabas ng bahay. Akala niya noong una ay iihi lang ito. Pero minsan, sinundan niya at nakita niya nga lumalakad si Berto patungo sa madilim na bahagi ng bakuran. Hindi niya na inusisa pa. Baka raw may gustong pag-isip-isipan lang ang binatilyo. Ngunit isang gabi, may kumalat na balita sa baryo. Isang baboy sa kabilang bahay ang bigla na lang nawala. At natagpo ang kinabukasan na wala ng laman ng tiyan at parang natuyot ang buong katawan. Ay nako, mga aswang nga naman siguro yan. Ilang beses na yung nangyayari dito Sigaw ng isang kapitbahay. Tahimik lang si Mang Kukoy habang nakikinig, pero napansin niyang parang umiwas ng tingin si Aling Belen. Kinagabihan, habang kumakain sila ng hapunan, tinanong ni Mang Kukoy si Berto. Berto, narinig mo ba yung mga nangyari sa baboy ng kapitbahay? Tumigil sa pagkain si Berto, sa kamarahang tumingin sa kanya. Oho, sabi nila aswang daw ang kumuha, pero may hayop lang din ho yun. Baka aso o baboy. Tahimik ang lahat, tanging hampas ng hangin sa bubong ang maririnig. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalala ang mga insidente. Hindi na lang baboy, may mga manok na rin at kambing na nawawala. Hanggang isang gabi, isang matandang babae sa baryo ang nag-ulat na may nakita raw siyang aninong lumilipad at bumaba sa bubong ng bahay ng kapitbahay niya. Nagkagulo ang mga tao. Takot na takot ang lahat. Diyos ko, may aswang talaga dito sa atin. Iyak ng isang nanay habang karga ang anak. Nang marinig ito ni Lisa, agad niyang nilapitan si Mang Kukoy. Kukoy, natatakot ako. Simula nang dumating sila Aling Belen, saka nagsimula ang mga ganitong pangyayari. Tinitigan siya ni Mang Kukoy. Huwag kang basta magbibintang. Hindi tayo nakakasigurado. Ngunit sa puso ni Lisa, may kaba na siya na di mapaliwanag. Isang gabi, hindi siya mapakali. Lumabas siya ng bahay at nagtago sa likod ng puno ng saging. Mula doon, nakita niyang may gumagalaw sa likod ng bahay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niyang nakaluhod si Aling Belen. Tila may hinihimod-himod. Paglapit niya, nang dahan-dahan, halos mapatili siya. Nakayuko si Aling Belen, may dugo sa kanyang bibig, at sa harap niya ay isang patay na manok na kinakalmot-kalmot nito gamit ang mahabang kuko. Napatakip si Lisa sa bibig. Pinipigilan ang sigaw. Dahan-dahan siyang umatras pero nadulas siya sa damo. Napalingon si Aling Belen at doon niya nakita ang mga mata nitong kumikislap na parang nagbabaga. Lisa, nakita mo ba ako? Tumakbo si Lisa pabalik ng bahay at isinara ang pinto. Nang dumating si Mang Kukoy, halos hindi siya makapagsalita. Kukoy, si Aling Belen, nakita ko. Aswang siya.
Agad na lumabas si Mang Kukoy pero wala na siyang nakita sa labas. Kinabukasan, parang walang nangyari. Si Aling Belen ngumiti pa ito at nagluto ng agahan. Si Lisa naman, tahimik lang at sabay tanong nang, "Lisa, kumain ka na. Nagluto ako ng tinola. Paborito mo, hindi ba?" Sabi ni Aling Belen. Hindi makatingin si Lisa. Lumipas ang mga araw at lalong lumalakas ang hinala ni Lisa. Pero dahil ayaw ni Mang Kukoy maniwala, pinilit niyang manahimik. Hanggang isang gabi ng kabilugan ng buwan, may kakaibang iyakan ang narinig sa may bukid. Mga sigaw ng hayop at parang tao na umiiyak sa sakit. Dali-daling nagbibit ng lampara si Mang Kukoy at tinungo ang pinanggagalingan ng tunog. Pagdating na doon, bumungad sa kanya ang nakakatakot na tanawin. Isang kalabaw ang nakahandusay, butas ang tiyan at wala ng laman. At sa tabi nito, may bakas ng paa na hindi sa tao. Malalaki, mahaba ang daliri at parang may kuko. Kinabukasan, ipinasya ni Mang Kukoy na sundan si Berto sa gabi. Bandang alas 11, lumabas nga ito ng bahay. Dahan-dahan siyang sinundan ng magsasaka hanggang sa makarating sa gubat. Doon nakita niyang naghubad ng damit si Berto at biglang nagbago ang anyo. Ang balat nito ay kumunot, ang mga mata ay naging pula at ang bibig ay humaba na parang hayop. Napatras si Mang Kukoy, nanlaki ang mga mata. Diyos ko, anak na! Lumipad si Berto palayo at doon siya nakumpirma. Isang aswang ang kanyang tinulungan at ipinatira sa bahay nila. Agad siyang tumakbo pabalik kay Lisa. "Lisa, tama ka. Aswang si Berto. Aswang sila." Kinabukasan, hindi na lumabas sa silid nila si Aling Belen at Berto. Ang bahay ay tila may malamig na presensya. Nang sumapit ang gabi, biglang nawala ang kanilang mga alagang manok at baboy. Nagsimula nang magdasal si Lisa habang nanginginig. Maya-maya, may narinig silang kaluskos sa bubong. Malalakas na yabag. Lumapit si Mang Kukoy sa may pinto habang hawak ang itak. "Lumabas kayo dyan! Alam kong kayo yan!" Walang sumagot, ngunit sa gilid ng bintana biglang sumilip si Berto. May ngiti sa labi at dugo sa bibig. "Salamat sa lahat, Mang Kukoy at Lisa," sabi nito. Biglang naglaho sa dilim kasama si Aling Belen. Kinabukasan wala na ang mag-ina. Ang bakas lang ng dugo at amoy ng bulok na laman ang naiwan sa paligid ng bahay. Mula noon, umalis sina Mang Kukoy at Lisa sa baryo. Sabi ng mga bagong nakatira doon, tuwing kabilugan ng buwan, may dalawang nilalang pa ring dumadaan sa bukid. Isang babae at isang binatilyo. At may maririnig na tinig na nagsasabi nga, "Salamat sa inyo. Salamat sa pag-aaruga." Pagkalipas ng 2 araw mula nang mawala sina Aling Belen at Berto, nananatiling tahimik at mabigat ang pakiramdam sa bahay ni Mang Kukoy at Lisa. Kahit anong gawin nila upang muling maibalik ang dating katahimikan ay tila ba hindi na maalis ang malamig na simoy ng hangin na dumadaan tuwing gabi. "Parang may nakatingin sa atin, Kukoy," bulong ni Lisa habang nag-aayos ng higaan. "Wala yan. Siguro dala lang ng takot," sagot ni Mang Kukoy. Kahit sa loob niya ay kabisado niyang may kakaibangang nangyayari. Madalas niyang marinig ang mga kaluskos sa labas tuwing hating gabi. At minsan pa nga'y may maririnig siyang tinig ng babae na parang umiiyak sa may gubat. Isang gabi habang nakaupo siya sa harap ng bahay, biglang may humampas na malamig na hangin. May naamoy siyang kakaibang amoy, hindi amoy ng lupa o hayop, kundi amoy ng nabubulok na laman. "Naririnig mo yon?" tanong ni Lisa nang lumapit ito. Tahimik silang kapwa. Mula sa di kalayuan ay narinig nila ang mga yabag na parang may mabigat na naglalakad sa may damuhan. Sinilip ni Mang Kukoy gamit ang lampara ngunit wala siyang nakita kundi mga bakas ng paa sa lupa.
Malalaki at mahaba ang daliri. Kinabukasan pumunta si Mang Kokoy sa bahay ng kanyang kumpare na si Katonyo, isa ring magsasaka na kilala sa baryo dahil sa pagiging matapang. Katonyo, may gusto sana akong ikwento sa'yo. May mga kakaibang nagaganap sa bahay namin kahit lumipat na kami. Ano na naman niyang Kokoy? Aso na naman ba? Biro ni Katonyo sabay tawa. Hindi ito biro. May mag-ina na tumira sa amin dati. Sina Aling Belen at anak niyang si Berto. Simula nang umalis sila, gabi-gabi nang may kakaibang ingay at amoy sa paligid ng bahay na nilipatan namin. Natigilan si Katonyo. Si Aling Belen. Yung medyo matangkad na maputla. May kasama binatilyo na parang laging tahimik. Oo, sila nga. Diyos ko, Kokoy. May narinig akong kwento sa kanilang baryo. May mag-ina raw na dumaan doon at matapos silang patuluyin ng isang pamilya, nawala yung mga alagang hayop ng may-ari ng bahay. Nang subukang habulin, nakita nilang lumipad palayo. Ang sabi nila sila daw yung mag-ina na yon. Nanginig ang mga kamay ni Mang Kokoy sa narinig. Kung ganun sila nga, nagpanggap lang pala silang ordinaryong tao. Pag-uwi niya, agad niyang kinuwento kay Lisa ang narinig. Ngunit sa halip na matakot, parang lalo itong nanghina. Kokoy, naaawa ako sa kanila. Naalala mo yung sinabi ni Berto bago sila umalis? Sabi niya salamat sa pag-aaruga. Baka may gusto silang ipahiwatig. Hindi tayo dapat maawa sa kanila, Lisa. Mga aswang sila. Niloko nila tayo. Ngunit hindi pa natatapos ang usapan nila nang biglang may kumalabog sa may bubunga. Tumakbo si Mang Kokoy palabas habang hawak ang itak. Nakita niyang gumagalaw ang mga dahon ng mangga sa tabi ng bahay. Pero walang hangin. Paglapit niya, may nakita siyang parang kamay na mabilis na nawala sa likod ng puno. Lumabas ka dyan! Sigaw niya. Tahimik, tanging mga kuliglig lang ang maririnig. Kinabukasan, napansin ni Lisa na may mga bakas ng dugo sa likod ng bahay. Parang may hinatak na hayop patungo sa gubat. Dali-dali niyang tinawag si Mang Kokoy. Tingnan mo ito, Diyos ko. Kokoy, baka bumalik sila. Tinignan ni Mang Kokoy ang mga bakas. Malalim, parang hinila gamit ang malakas na kamay. Oo, pabalik yan sa gubat. Hindi tayo ligtas dito. Dahil sa takot, napagpasyahan nila ulit na pansamantalang tumira sa bahay ng pinsan ni Lisa sa kabilang baryo. Ngunit bago sila umalis, napansin ni Lisa ang maliit na supot na nakasabit sa may pintuan. Binuksan niya ito at may lamang buto ng manok at tuyong dahon na may nakabalot na buhok. Buhok to, Kokoy. Halos mapasigaw na sabi ni Lisa. Kinuha nila ang buhok ko. Agad na sinunog ni Mang Kokoy ang laman ng supot. Hindi tayo pwede matakot. Kailangan tapusin na natin to. Lumipas ang 3 araw. Bumalik sila sa bahay, dala ang ilang kapitbahay upang tulungan sila. Sa pagdating nila, naamoy nila agad ang nabubulok na laman. Katonyo, dahan-dahan lang tayo. Kung nandito pa sila, kailangan natin mag-ingat. Sabi ni Mang Kokoy. Pumasok sila sa loob at laking gulat nila nang makita sa sahig ang maraming bakas ng dugo. Sa may dulong bahagi ng bahay, may isang itim na alay, ulo ng baboy na may kandila sa tabi. Ginawa nilang pugad ang bahay mo, Kokoy. Tingnan mo to, parang may ritual silang ginagawa. Nasaan na kaya sila ngayon? Sumagot si Katonyo. May mga bakas papunta sa gubat. Baka doon sila nagtago. Nagpasya ang grupo na sundan ang mga bakas hanggang sa loob ng kagubatan. Habang papasok, lalong lumalakas ang amoy ng dugo. Ilang sandali pa, narinig nila ang tinig ng babae. Kokoy, bakit mo kami tinalikuran? Napalingon si Mang Kokoy. Nakatayo sa pagitan ng mga puno si Aling Belen. Maputla at may mga mata na kumikislap sa dilim. Sa tabi niya ay si Berto, nakayuko at sa bibig nito ay may dugo pa. Bakit kayo bumalik? Ginulo ninyo ang pamumuhay namin. Tanong ni Mang Kokoy habang itinututok ang itak. Hindi namin ginusto.
Kailangan naming mabuhay. Gutom kami. Wala kaming ibang alam na paraan. Bakit hindi kayo nagtapat ng totoo? Bakit nyo kami niloko? Sabi ni Lisa. Dahil ayaw naming saktan kayo. Pero nang malaman mong totoo kami na kailangan naming umalis, ayaw naming madamay kayo. Sagot ni Berto na tila lumuluha. Napaiyak si Lisa. Kung ganun, bakit kayo bumalik? Dahil gusto namin magpasalamat at magpaalam ng maayos, sabi ni Aling Belena. Ngunit bago pa sila makalapit, biglang dumating ang isa sa mga lalaking kasama nila na may dalang sibat. Huwag kayong lalapit mga halimaw! Sigaw nito sa may sibat kay Berto. Tumama ito sa balikat ng binatilyo. Napasigaw si Berto at nagbago ang anyo. Lumaki ang mga mata, humaba ang ngipin at tumalim ang kuko. Berto! Sigaw ni Aling Belen sabay yakap sa anak. Mabilis na umatras ang mga lalaki. Ngunit bago pa makatakbo si Katonyo, tinamaan siya ng matalim na kuko ni Berto sa dibdib. Bumagsak ito sa lupa at hindi na nakabangon. Umalis na kayo! Hindi namin mapipigilan ang sarili namin! Huwag na kayong babalik dito! Sigaw ni Aling Belen habang nanginginig. Hinila niya ang anak at tumakbo patungo sa madilim na bahagi ng gubat. Tahimik na tumagal ang gabi. Walang ibang maririnig kundi ang huni ng mga kuliglig at mga mahihinang iyak ni Lisa habang yakap si Mang Kokoy. Makalipas ang ilang buwan, muling nagbalik si Mang Kokoy sa kanilang bahay. Wala nang kakaibang amoy o bakas ng dugo, pero sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, naririnig pa rin nila ang tinig ni Aling Belen at Berto sa labas ng bahay. Mahina, malungkot at tila nagbabantay. Minsan, habang nagbubungkal ng lupa si Mang Kokoy, may nakita siyang lumang pendant na may nakaukit na letra. Dinala niya ito kay Lisa. Baka sa kanila to. Baka iniwan nila para sa atin. Mula noon, itinago nila ang pendant sa altar. Hindi na muling nakita sina Aling Belen at Berto. Ngunit tuwing gabi, lalo na kapag malakas ang hangin at kabilugan ng buwan, sinasabing may dalawang nilalang pa ring dumadaan sa tapat ng bahay ni Mang Kokoy. Ang mag-inang minsang inaruga nila, ang pamilyang hindi nila akalaing aswang pala. At sa bawat pagdampi ng malamig na hangin sa gabi, tila maririnig pa rin ang mga salitang iyon paos ngunit puno ng damdamin. Salita ng pasasalamat, salitang sinasabi at binabanggit ang mga katagang. Salamat sa kabutihan ninyo. At dito po natatapos ang ating dalawang kwento. Magkaibang lugar, ngunit iisa ang kinahinatnan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Muli, ako po si Reggie, ang inyong narrator dito sa channel na Manong Albularyo. Hanggang sa muli.